Alright, magandang hapon sa lahat dyan, no? So, November 3, linggo, no? Walang tao, I mean, walang masyadong sasakyan sa daanan, no? So, basically, hindi siya traffic. Ibig sabihin, napakaliwalas. So, sana, no, laging ganito yung ano natin, highway. Sana laging linggo na lang. Mga tao ngayon sa Davao City, nasa, Mati City, nasa Samal Island, no? Naliligo, no? Nagtatampisaw sa dagat, no? Bakasyon. Pero, mag-aalas 4 na rin. I mean, alas 4 na actually, no? So, uwian na ngayon ng mga nagbabakasyon, mga nag-outing. Tapos, tatraffic to mamaya, no? So, good luck sa pag-uwi. Ingat sa pag-uwi ang lahat. Baka may iba dyan, may mga over pa, lasing pa, no? So, ingat kayo pag-uwi sa Davao. Anyway, so, for today's video is kita nyo naman kung anong nakikita ho natin dyan sa camera natin, di ba? Sa ating screen. So, that's Philcrest Centrale. So, tama ho kayo, Philcrest Centrale or Philcrest Central. Ano na siya, no, fully 101% finished na ho siya. Like meron na siyang itong lugar kasi na to dati sa mga kakapanood lang dyan, ha, kakasubscribe lang, kakapalo lang sa atin. Itong area na to dati, lagi natin itong dinadaanan, lagi natin itong binablog, ina-update ang mga taga Davao about development sa lugar. Yan, kung ano na nga bang ganap dito, kung ano nga ba yung ginagawa sa likod nito. Although meron naman tayong mga information dyan, I mean, kung sinong mayari nitong Philcrest Centrale, kung anong balak nilang gawin sa kanilang under construction, under renovation and extension and expansion ng kanilang building establishment. So nasa mga vlog ko yan. So ngayon parang wala yata akong oras ngayon, no, para siya basahin ulit yung Wikipedia na source natin lagi. Alam niyo na. So, Wikipedia is our friend yan as always. So, kayo din naman, ha, pag meron naman tayong mga naibato meron tayong nailabas na mga informations na hindi kayo talaga din duda kayo o di kaya medyo hindi kayo agree, meron naman kayong internet since nakakapanood kayo ng vlog sa YouTube. So, ibig sabihin meron kayong sapat na data or internet access. So, isi-search nyo lang sa Wikipedia para naman na na tayo dito, parang magkakaroon tayo ng mga any corrections, no? So, welcome ho tayo dyan, no? Hindi ho tayo sarado para sa mga kaalaman na makuha natin from different perspective, different sources and different resources and different, ano ba tawag dyan? Basta yun. Basta different resources, different perspective and the resources, no? Hindi naman kasi, marami kasing mga nagbibigay ng opinion, maraming mga articles, no, in pages na nagbibigay din ng mga information. So hindi kasi naman lahat talagang 100% parehas, no. So may mga similarities lang, so may iba-ibang version. So let me know in the comment box na lang, parang ganun ba, no. So itong lugar na to dito is Philcrest Centrale, no. Balikan na natin yung time pa talaga, no. Meron na tayo pa trivia. Early as 2007, 2006, di ako makalimutan yan. Sa mga taga Davao, alam tong lugar na to dito kung anong meron dito. So ito yung talahiban yan dati. I mean, hindi sa talahiban, yung parang water lily, basta basa na yan, maputik yan na dito na area. Parang vacant lot, no? More likely vacant lot itong area na to dito kung saan nakatayo itong malaking gusalin itong Philcrest. So naalala ko dati 2006, ako yung nagtatrabaho, no? Like ilang araw ba yun? Hindi yata umabot ng 10 days. So ako yung nagtatrabaho sa Appliance Plaza. Di ako sure kung ano pa, basta kay Appliance Plaza, yung pamamayari din siya ng convenience store, pagmamayari din itong Philcrest Convenience Store is sila, di ba, subsidiary company. So ganoon din ang yung Appliance Plaza, People's Appliance Plaza. I don't know kung may People's ba yun, basta Appliance Plaza. So trabaho ko noon, parang utility yata, parang wala lang kasi bata, di ba? So kumbaga young, dumb and broke. So parang stepping stone yata, parang basta kaya walang pinagkakaabalahan sa buhay, tambay lang din naman. So ang ginawa ko, may hiring sila So parang 95 pesos yata ang sahod noon, 2006. Yun, so yun ang sahod 2006, 95 pesos. So ano bang ginagawa ko noon? Ay sa mga nagtatanong dyan, ma-share lang ho natin, ha. Ginagawa ko is papasok, time in, punch card yun, punch card, tapos walis-walis konti, tanggal-tanggal na mga alikabok sa mga appliances, mga furnitures nila, tsaka sa mga kutsyon, ganon.
mga rep. Tapos may tulog na ako dun sa pinakalikodan kasi malamig ang aircon. Pero di ako tumagal nun, gawa nung 95 pesos, isipin mo naman. Tapos yung inuuwian ko pa na barangay, napakalayo. Like magte-take ako ng 2 rides. So yung parang kikitain ko doon nasa mga 40 pesos na lang kasi pamasahe, balikan 50 pesos. Mas pinili ko na lang manguha ng anahaw, no? At saka ng mga palaka. Totoo yan, seryoso. Di ako gumagawa ng kwento, no? So hindi ko na sasabihin yung barangay basta kayo. Dito sa Davao City, may mga ganong lugar. Alam nyo naman, di ba? Davao City is napakalawak. Kumpleto kami dito. Meron kaming bundok, meron kaming dagat, meron kaming falls. May falls ba ang Davao? Parang meron, no? Yan ang hindi ko pa natuklasan. I mean, hindi ko pa na-experience na puntahan dito sa Davao City. So, kumpleto kami dito sa Davao, no? From urban to pinaka-rural area. So, na-try ko na yun. So, yun, balikan ho natin. Bakit ako huminto? Like, siguro 10 days lang talaga kasi napakamura ng sahod. Kasi nga, nga na siya, trabahong pambata, ganun. Hindi ko rin kinaya. Like, nakapagod gumising ng napakaaga. Tapos uuwi ng gabi na, tapos traffic pa. Tapos yun nga, pamasahe, napakalaki. Mas malaki pa yung pamasahe kumpara sa kikitain. Okay, so balik tayo dito sa sa Philcrest. So meron na kayong patrivia, meron na kayong ideya. So baka yung iba kasi pinanganak lang nung 2010, di ba? So ilang taon na sila ngayon? 14 years old. Mali natin, di ba? May mga nanonood ng mga bata kahit paano. So itong lugar na to dito, yan nung ito yung kinonstruct, ang lalim ng binaon nilang dyan napakalalim ng binaon nilang parang pundasyon itong building na to dito. Kasi nga siya, napaka basa ang tubig dyan, ito na area. So hindi ko nga to nakita na magiging possible pala. So sa bagay, pag may pera naman talaga, walang imposible, di ba? Pag may pera. Pera na taga kulang para to make it possible. Yung yung Manila Bay nga sa MOA, di ba? Sa Manila Bay, no? Area. Na-reclaim nga ngayon, di ba? Dagat yun no? Tapos gagawin siyang township in the business districts, parang BGC, no? Part 2 or 2.0. Anyway, so yun na nga, hindi ko to aakalain tong area na to dito na magkakaroon ng ganito kalaking gusali establishment. So Philcrest Centrale. So yun lang, update na tayo dito kung ano nang nangyari dito. So yun, tapos na ho siya, no? So yun nga, last year 2023, 2022. So lagi tayong dumadaan dito na titingnan itong lugar, no? Kung ano nga ba meron dito. Basta ang dati nitong bago pa to naging Optom, itong Optom is parang BPO. Hindi siya parang BPO talaga yan, no? Business Processing Outsourcing. Anyway, basta BPO call center, yan na yun. Anyway, tapos siya, ang nabasa ko dito, parang gagawin siyang meron siyang shopping mall, restaurants, may alfresco, mga gano'n, no? Oy, may aeroplano. Ang galing. Yan, no? Yan, nasa nagre-reflect ang aeroplano. Sorry sa may magagalit na naman dyan. Baka sasabihin, ang dami kong mga extracurricular activities, dami kong mga tawag dyan, mga advertisement, no? Yung mga interruptions, walang problema yan, ganun talaga. Wala namangha ako sa aeroplano na nag-reflect sa window shield nitong Optom, itong Philcrest. So yun, nagulat ako itong nakalagay ito na Optom kasi inaabangan ko yun, yung shopping area. Tapos yung parang meron din siyang mga night bars, mga night clubs, gano'n, no? Parang nightlife siya. Parang siya, gagawin siyang parang ba tawag dyan? Basta nightlife, gano'n. So ngayon, ang problema, nung nakita ko na to, Optom. Okay, so Optom, no? Naging call center. Naging BPO siya, halos lahat yata BPO. So, inaantay ko yung shopping, yung grocery store dito. Kasi ang sa loob nito, parang convenience din, no? Ang sa loob nitong Philcrest Centrale. Oo nga pala, ito pagkakaalam ko dito, mall dapat to gagawin, no? Or hotel, ba to? Pero ginawa siyang BPO. Ito pala isa sa no, may mga cracks kapag naglilindol dati, so baka ngayon ay mas pinatibay na siya. Okay, since andito lang din naman na tayo, papasokin na natin ang loob kung meron. Since meron akong nakikita napapansin ko may mga hindi naman empleyado siguro ng BPO pero pumapasok sila sa loob. So anong gusto nyo? Try natin pasokin kung meron. Tayo, makikiasyoso, no? Makikinood kung meron dyan sa loob. Try natin. Dito na tayo, tingnan natin kung meron at kung makapasok pa tayo dito. Okay, so we're here sa loob na nakapasok tayo. Okay. So, ibig sabihin pala, itong area na to dito is, itong building na to, hindi pala siya BPO lahat, no? I assume na
Iniisip ko to puro to BPO dito na area. Gawa nung Optum, no. So yun pala, hindi pa pala tapos. Ibig ko sabihin, ano pala to magiging ano. May mga ito, mga stalls. Yan, parang mga, para sa mga tenants, no. Sa mga gusto magre-rent. Ito for example. Meron na ba dito yung ano, yung ready to open na sila. O basta ano to dito, mga stalls area. Okay. So parang mall na talaga siya. Nice one, ang galing, no. Oh, ay sabi ko nga so ibig sabihin hindi pala talaga pwedeng ano, baguhin yung plano ng ano, may-ari ng Philcris. So parang doon yung entrance lang natin. Dumaan lang tayo. Ito, Plains and Prince. O diba? We're close. Please proceed to the Plains and Prince is in Ecolanda in Abrisa Mall. Kaya pala may nakita ko kanina dito. Sabi ko, ano kaya meron dito? So yan. Sinundan natin sila. So ito pala yun. Ibex growing. Exit. Okay, ganda. Hindi pa yata pwedeng umakyat sa mga second floor. Kasi parang may ano pa yun, may mga nakaharang pa. Sige lang. So, ibig sabihin pala. Nice one. Very promising itong area na to dito. Di ba mayroon naman tayong bagong tuklas, no, na pwede nating tambayan. Ayos. So, ito yung ano dito, yung pinaka open field or open space, no. Nakapag-vlog naman na tayo dito, matagal na, no, dati pa. So yan na nga ang kung anong meron dito sa Philcris Centrale. Wala pa yun, under construction pa yung pinasukan natin na bahagi ng Philcris. Under construction pa yun, under renovation, may mga nagwi-welding pa. So ngayon okay na siya, napapasukan na natin. Tapos sumakay pa tayo ng ano dito, elevator. Sabi yung elevator doon sa dulo, likod nito. Yan ang sinasabi ko sa inyo na convenience to na tindahan. I mean parang grocery. So siguro this time mas lalakihan pa nila yung convenience store nila or yung grocery area. Gusto niyo basahin natin sa Wikipedia about Philcris Centrale expansion. Basta ano yan nabasa ko talaga, parang lagyan siya ng simbahan. Parang mall na rin talaga siya, no. Merong hospital or parang may gimikan, ganun. Gimikan talaga yun yung ano ko, hindi ko makalimutan sa nabasa ko dati na article, no, regarding sa expansion nitong si Philcris Centrale. So try nating punta sa taas na tayo, no, kasi may mga mas magagandang upuan doon. Doon tayo magbabasa ng articles. So nga pala, shout out natin yung tao na nag-comment, no, na nakalimutan ko. Tingnan natin kung sino yun para mabanggit natin yung pangalan. So pasalamatan ho natin dahil ako natutulog lang naman sana or pahiga-higa doon, tinatamad-tamad, no. Dahil sa kanyang komento na ang ano ba daw, itong lugar ba daw ng Philcris ay public ba daw talaga to, open for public, no. Pwede ba daw pumasok dito? Kasi dito, 'di ba, sa mga dumadaan, hindi lahat ng mga taga Davao dito hindi lahat ng mga taga Davao na dumadaan dito sa area ay may idea, no, kung ano tong lugar to dito. Kung ito ba ay for public, pwede ba siya for tawag nito sa mga passerby lang, no. Pwede ba tong puntahan para tambayan or titingnan lang. So walang ideya kasi 'di ba madalas ating nakikita dito bumababat papasok, lumalabas, pumapasok ay ang mga BPO employee. So ang sagot ko doon naman sa kanya is yes, pwedeng pumasok dito. So ngayon naisipan ko na pasukin na rin talaga din ulit dito. Parang hindi naman sana dapat ngayon, no, kaso nga lang nilagpas dapat San Pedro lang ako, kaso nga lang medyo nalagpas, no, nabisaw kanina sa kaka-reply sa mga comments. Anyway, so yun lang, bali update to sa ano, no, Philcris Centrale and its expansion, anong meron sa loob. So medyo mainit pa dito na area. May tirik pa ng araw kaya baba tayo, doon tayo medyo presko. Al fresco area to dito, pero hindi siya ganoon ka presko yung hangin, like malinis ang hangin pero hindi ganoon ka fresh, mainit kasi dahil sa init ng araw. Tama ba? Ano ba ibig sabihin ng fresh air? Malamig or malinis? Let me know in the comment box. So, di ba? Para naman kayo may ka diyan, may ambag naman kayo diyan sa vlog natin. So attitude, ibang vlogger din ako, no? May attitude problem, ganun talaga. Hindi tayo magpapanggap dito na santo. Lahat tayo may attitude, no? Basta take it or leave it na lang. Okay, so ito na yung description and information about sa
Philcrest Centrale. So ano ha, pwede kayong magbasa rin dyan, no? Huwag kayong mag-rely sa aking binabasa kasi hindi rin ako marunong mag-pronounce ng ano, hirap ako sa pronunciation. So ano, mas maganda yung kayo na magbasa din. So yun na nga, bali dito na naman na tayo sa loob. So basahin na rin natin kasi nga pala, pahinging patawad, no? Ako, patawarin niyo ako kanina kasi meron akong nasabi na oy, Oreo, yung nabanggit ko kanina na nagmamay-ari ng Philcrest chain of Philcrest, no? Mga Philcrest, itong Appliance Plaza, itong meron pa yung ano, meron pa silang business na lending corporation, di ba? Tama ba ako madabawin niyo? So meron to silang ano, lending corporation. Nagpapautang sila ba, no? Tapos ano ba? Philcrest convenience store, no? So sila yung nagmamay-ari, mga subsidiary gano'n, no? So sila yung owner nito. So hindi pala hindi rin Yap. Ang nasa isip ko naman, Yap ang may-ari nito, pero ang nasa isip ko kanina, oy, tsaka yo, kaya yun ang nabigas ko. So patawarin niyo ako, no? Pasensya na. So hindi ko siya intention na i-mislead kayo, na bigyan ko kayo ng misinformation. So ito siya, oh. Yan. Philcrest Centrale or Philcrest Centrale embodies the Yap's family or Yap family's dream and vision, integrity and reputation for the last 45 years of being in retail business. This marks another milestone of the family's history, tenacity and legacy, a trailblazer to commercial developments in the heart of Davao. Ayun, no? So speaking of Philcrest, kasi bago pa to nagkaroon ng Philcrest Mall, itong area na to dito ating binablog ngayon, may Philcrest na sa may ano located, no, in between sa street ng Illustre Street and Carino Avenue. Yon, Philcrest. Saan pa ba may Philcrest? Meron din sa ano, sa may Chavez ba yon? Basta somewhere in Uyanggo rin. Sa may Chinatown. So may Philcrest din doon. And I don't know kung maliban sa dalawa na yon, kasi yun lang ang alam ko dito sa Davao na meron sila. So baka meron pang ibang branches sa Davao City. Meron ba sila sa Toril? So di ko alam, no. So let me know in the comment box sa mga taga Davao dyan. And proceed ho tayo dito. So na nga, no, bali ito yung itsura, oh, yan. Tinan nyo na to sa ano, hanapin nyo lang Philcrest Centrale Mall or Philcrest Centrale sa Wikipedia or sa Google Chrome. Where business and entertainment converge. Yan. Philcrest Centrale aims at creating long-term partnership and the relationships with customers and clients, employees and the public in general as vital to continuous growth and success of a modern Davao City. The uprise. So itong uprise, ito yung likod, no? Tama ba ako? Kita ba ninyo? Tanaw ba? So hindi, no? Basta likod nito, uprise, no? So the uprise, having gained its foothold as a commercial establishment in one of the prime areas in Davao City, Philcrest Centrale continues to grow and emerge as it has set to start with its new development by the second quarter of 2021. The new development would be an uprise to its existing mall consisting of 6 additional floors. 6 additional floors with an entire floor of convenient parking and an 18,392.85 square meter leasable area for mixed use and business offices. It is set to foster expansion for corporate and commercial enterprise. So yun pala yun, no? Yan, no? Yan. Ito yung expansion na tinutukoy nila, which is yan na yung ano, ganap ngayon, no? Tapos na ho yan. Yun na nga, katunayan, kinuha na nga ng Optom, no? Parang 2 floor yat ang kinuha ng Optom. Napakalaking ano yan, BPO office, no? Tapos yung sa baba kanina dinaanan natin, so kita nyo naman, so yun yung mga ready for occupancy, no? Sa mga willing maging tenant, willing maging business, mag-rent, no? Sa area. Tapos sa likod naman, sa unahan kanina, meron tayong nakitang parking space, no? Malawak yung ano nila, parking space. Since itong area kasi na to parang ano, parang pa-strip ang kanyang ano, no? Ang kanyang haba nitong land area ni Philcrest. Kaya parang hindi na sila makakita or makahanap pa ng ano, ng space enough para sa parking spaces or parking lot, no? Unlike sa SM ba, no, na napakalapad. Parang ano natin, no? Parang notorious. Parang ano, no? Parang nagiging trademark talaga ng SM malls. Ang car parking space nila is yun na nga, open field, di ba, na minsan ginagamit siya as event center or event ground, like may mga concert gano'n, no? Anyways, yun lang. Okay na tayo dito sa tawag nito
Philcrest information. So ang may-ari is Yap, hindi Oy, hindi iyo. So I'm sorry ha kung yun ang nabanggit ko kanina. Hindi ko yun na intention, no, na i-mislead or bigyan kayo ng fake information. Okay, our events and promotions. Ayan, may kanitan tayo dito. Yun lang, no. So okay na tayo dito. The aims, okay, Philcrest Central. This aims to promote recreation, entertainment, and enjoyment, accessibility, access to information or business network, and serves as a channel to meet the need of innovation. O, diba? So, yun, no? Meron silang alfresco. Ano to? Latest post. O, meron silang alfresco na ba? Wait lang. Ay, ito yun, alfresco. Wait lang. So, okay na tayo dito, no? So, thank you for watching. So, uprise ang sa likod, ang tawag, no? Sa kanilang, bagong ganap, bagong gawa. Yan. Yung kung saan merong optom. Tapos yung dinaanan natin kaninang entrance, no? Kung saan tayo nag-entry. Tapos dito may bingo. Baka pwede pumasok dito. Tingnan natin anong baka, second floor to eh. Okay, so good luck. Sana makapasok tayo dito. Kung okay lang, no? Tsaka meron pa dun, no? May, madaming to, bakante, no? Ang daming mga vacant na mga area. I mean, hindi siya, occupied na pala siya. Kaso nga lang, walang tao eh. Palibasa kasi, linggo. Yan, bingo. Bingo plus, no? Yung puntahan ng mga retired professionals, no? Magbibingo-bingo. Tapos unahan naman si Cebu Massage, okay? Na-update ulit natin dito kung ano meron sa loob. Pasok tayo. Oh, yun, no? So, SBC, Select Voice Com. So, parang BPO din ulit to, no? Okay. Ito yung loob. Ganda pala dito, no? Hindi pa siya gumana. Gumana na ba? O ano pa? Gumana na pala to. Kaso nga lang, walang sumakay kaya hindi siya mandar. Di ba may ganong escalator? High-tech. Sensored escalator. Di ba? So, shopping mall talaga siya. So, kompleto si Ricardo Store dito. Okay, ito na. Meron na palang Philcrest. Okay. Maayos. Di ba? Isama na natin yan ngayon sa ating content. Pero unahin muna tayo dito sa yan, yung gusali nila. Yan, sa picture. So, anong meron sa dulo paroon? Tingnan natin. Philcrest Central or Centrale. Hindi ako sure kung ano meron sa pero baka private area to dito. Like, hindi na siya for shoppers, for mall goers. Baka ito ay opisina na siya ng mga BPO. Tingnan natin. Diba at least may thrill, no? Okay, Philcrest Supermarket, we're open to serve you at second floor. Yun, baka hindi nyo to alam, no? Ako hindi ko to alam eh. Okay, restroom. Okay, may elevator, malaki ang elevator nila. Talagang yan, ready for, talagang design siya para sa mga malalaking mga kargamento. Bango. Restroom, so meal. Okay. Nice. Ganda. Wala pa yatang umiihi dito, no? Kasi wala pang baho, no? Hindi pa nangangamoy panghi. Anyway, labas tayo. Sa kabila, girls, female. Yun pala yun, Philcrest Central. O, di ba, no? Yung boses natin, no? Humina na. Kasi syempre, nasa loob na tayo, no? Hindi naman kailangan sumigaw na. Kung nasa labas ka, sa kalsada, parang pasigaw yung mo. Yung pagbablog kasi nga nakikipagsabayan ka sa ingay ng mga sasakyan. So hyper tayo magsalita, no, kapag sa labas tayo nagbablog. Okay. So mga hindi pa nakapunta dito, punta kayo, try nyo itong tingnan. Ang ganda dito, bago, no? Hindi siya usual na mga shopping mall na nakikita natin dito sa Davao. Iba siya, gusali na parang condo, na parang hotel na yun. Okay, no? So same price lang naman daw ang ang Philcrest sa may tawag nito Philcrest sa may Ilustre. Parehas lang daw yung presyohan dito. Siyempre inisip ko na baka mas mahal to dito gawa ng expenses, di ba? Para makabawi sila sa expenses nila sa pagpapagawa ng gusali. So Philcrest and NCCC o Yango rin, no? Yun yung dalawa as far as I know, no? Yun yung dalawa na
affordable ang mga prices. Oo, pangmasa talaga siya. Cheap prices. So, ang next ko na ano, kasi top 1 ko ang ano ha, NCCC yung, hindi pala, Great Wall pala, sorry. So, number 1 na pinakamura na mga bilihin, I mean ano, na grocery store dito sa Davao City is number 1 ang Great Wall, number 2 ang NCCC and Philcrest, no? Itatay ko yung dalawa na yan in spot number 2. Tapos ang number 3 naman si Gaisano Mall of Davao. Ay hindi pala, si Gaisano South Illustre. Yes, tapos pang-apat si Gaisano Mall of Davao. And the rest is history. Ay, si ano pala, baka magtatanong kayo, saan ko ilalagay si Lots for List. Siyempre si Lots for List, ano yan, ilagay ko siya sa 0, no? Oh. Number pa rin naman yun, ibig sabihin mas ano siya, mas mura siya kumpara sa Great Wall. I don't know, no? Di naman ako masyadong nagpupunta sa Great Wall. I miss ano sa Lots for List kasi nga may mga sabi-sabi na mga pikoy nga ang mga ano dyan, mga items, mga fake, no? Pero di ako sigurado doon. Sabi lang din naman eh. Wala tayong proof. Wala silang proof, no, na maibigay sa atin, kaya di ako naniniwala. So, okay na siguro tayo dito, no? Thank you for watching. At ay, hindi pala tinakita yung ano, yung sa baba pala. Tingnan pa pala natin yung ano, yung parking space nila. Okay. So, gagawa tayo ng ano review sa Philcrest grocery store review, honest review. Honest review. Di review lang naman, review tour. Hindi naman kaya natin maging honest kasi ang gagawin na naman natin na review or tour is yung tingnan natin yung mga presyuhan, no, kung magkano. So baka kayo ay mahilig kayo mag-grocery weekly sa ibang mga department store and grocery store, at least meron kayong makitang ano, no, ma-differentiates ho ninyo ang mga prices. Hindi pala siya modern escalator na merong sensored na once na may aapak, gagalaw na siya. Okay. So last portion ng vlog natin ay sa car park or parking space dito nakita natin. So ito yung area, ito yung parking space. Hindi pa natin madadaanan. Ibig sabihin meron pala doon sa likod. Doon tayo dadaan, no, para makapunta sa parking space area. Kung gaano kalawak ditong area nila sa parkingan. Diba? Ganda lang, no. Punta na kayo dito. Kunti pa lang ang ano dito, no, sa shopping, nag-grocery. So ibig sabihin wala pa silang masyadong ano na i-promote. Okay, puntahan natin yung ano nila dito, escalator pababa sa underground na parking space. Ayun, no? So August pala dito, sabi ni Mamang Guardia, ni Mamang Gardo Versosa. Nag-open na to dito noong August. Tapos ano meron sa taas? 3rd floor. Okay, tenant and empleyado. Ito yung car park. So yun, no, nakapasok tayo dito sa ano, naka-access tayo dito sa kanilang parking space for employees and tenants. So doon sa pinuntahan natin na isa, sa 2nd floor ba yun? Tama, no? 2nd floor ba yun? First. Basta ano yun, area yun kung saan hanggang doon lang, no, pwedeng pumarada, mag-park ang ating ang kanilang, hindi pala atin, yung kanilang mga guests or shoppers, ganon. Okay, dito tayo, tingnan natin dito na area. Okay, meron naman tayong drone, pero syempre dito na tayo, no, tingnan na natin. Ayan, so that's the Bukana area. Okay. Yan. So okay na tayo dito, no. Maraming salamat sa mga nanonood dyan. So sana ay nasiyahan kayo sa ating ginawang review tour sa Philcrest Uprise. Yan tulay doon, no, sa kabila. Yan. Isa yan sa magbibigay ano, no, panibagong tanawin sa Davao City. View changer yan, yung tulay na yan. Ang bilis, no, napakabilis ng ano paggawa dyan. Congratulations, very good. Ganyan talaga kapag first world country. First world country ba ang China?
Hindi no, parang hindi yata. Kasi mga westerners lang kasi ang mga bansang tinuturing nila na first world country. So ganun talaga kapag ka China. Hindi kurakot ang Chinese. Hindi kurakot ang China ba, no? Ibig sabihin. Oh. So kapag katrabaho, trabaho talaga yan sila. Time is gold, no? Pinapahalagan ho talaga nila yung oras, unlike sa dito sa Pilipinas. Nako, mapa-private city, private company or mapa-government entity, no? Talagang pag mga ganyang mga projects, talagang lagi na lang dinay-delay. Naghahanap sila ng paraan para magkakapera. Anyways, yun lang. Thank you for watching. Balik tayo dito. Balik tayo, off na natin to. Tapos puntahan pa pala natin yung kailangan grocery. I-review lang ho natin kung magkano ang mga presyo, kung mura ba, kung affordable ba siya. Bye bye and ingat sa